Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Sabi Shy, ang inyong lingkod. Sa videong ito ay isi-share ko po sa inyo kung paano nga ba mag-register sa Red Cross. So, paano nga ba mag-register sa Red Cross? Lalong-lalo na po sa mga OFW na uuwi dito sa Pinas, ay kinakailangan pong mag-register po tayo sa Red Cross. Pasensya na po at ngayon ko lang po nagawa ang video na ito kasi nga po ay nag-enjoy tayo sa bakasyon natin. So, ito na. Ituturo na natin. Hindi na natin papatagalin pa. Let's go! Okay guys, ituturo ko po sa inyo kung paano tayo mag-register sa Red Cross. So, dito tayo sa laptop ngayon. So, pwede rin po sa cellphone. Mas mabuti ngayon sa cellphone para dala-dala lang. So, i-click po natin yung Chrome. Punta tayo sa Chrome. Then, nasa Chrome na tayo. Ita-type po natin dito redcross.com.ph.verify. So, since meron na tayo dito, ay i-click ko na lang yan. So, ulitin ko po. Ita-type po natin dyan yung redcross.com.ph.verify. So, pupunta po tayo dyan. I-click ko po yan. Since meron na, i-click ko na lang dyan. And then, kung ganyan po ang makikita nyo ay ipipindutin po natin itong ECIF Philippine Red Cross. So, punta po tayo dyan. So, wait lang po tayo. Medyo mabagal lang pag nandito tayo. Pag ganyan guys, medyo mabagal lang. So, maraming kumukunik siguro. Okay guys, kapag may nakita kayong register ay punta tayo. So, meron na tayong nakita kahit naglo-loading. So, punta tayo sa register ngayon. Papasok tayo dyan. Then, ito yung makikita nyo. ECIF for arriving passenger. Then, nakalagay dito is important. Please note that any and all information inputted and submitted via this form will be reflected on your certificate from the Bureau of Quarantine. Incorrect information may lead to delays in your release from quarantine. Please be guided accordingly. Okay. Kailangan yung correct na information nyo. Okay? So, since na ako ay meron na, naka-register na tayo, so, ang ilalagay natin personal information ay example ko lamang. Bawal po kasi magdoble. Baka makasuhan tayo. Okay, yung last name natin kunwari ay Maria. 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 Then, first name ko ay Makiling. Maria Makiling. And then, middle name na nakalagay ay kunwari ay Juan. So, ilalagay natin yung middle name ko na Juan. Then, next natin ilalagay ay yung nationality mo. Kunwari ikaw ay taga-US, lagay mo dyan US. So, since ako ay Philippines, lagay natin dyan. Lagay natin dyan, Philippine. So, Philippines. May option dito guys. So, hanapin na lang natin yung Philippines. Sa option. Philippines. Where are you? Philippines. Where are you?
Hanapin natin yung Philippines. Malapit. Ayan, andyan. So, pindutin natin yung Philippines. Okay? Then, nakalagay dito ay birthday. So, syempre, yung birthday nyo. Kunwari ay 01 ang birthday ko. Tsaka 01 January. Tsaka, kunwari dito ay 1980, kunwari. Ayan. Then, age 40. Automatic na. Then, next natin guys ay may nakalagay PhilHealth. Kung may PhilHealth kayo, pwede nyo ilagay dyan. Kung wala naman, i-leave nyo lang yan. Then, civil status nyo dyan, kung single, married, widow, annulled, separated, tsaka NA. Bahala kayo dyan kung ano ilalagay nyo. So, kunwari, ilalagay ko ay single. So, since single naman talaga tayo. Ngayon. Then, sex nyo, syempre, lalagay ko ay babae. Kasi, hindi naman ako lalaki. Okay, dito naman, contact information. Yung ilalagay nyo po dito, yung ginagamit yung email address. Kailangan po yan dahil para po pagka may result na po tayo ng swab test, ay mag-email po sila dyan. So, kunwari ang ilalagay natin ay ang email kong ilalagay ay kunwari ay Maria. Kunwari ilalagay kong email ko ay Maria Makiling at yahoo.com. Yan. Then, phone number nyo, kinakailangan mayroon po tayong ilalagay dito na phone number ninyo. So, either kamag-anak mo, kapatid mo, magulang mo, basta kailangan meron po tayong phone number na ilalagay dito. So, kunwari ang ilalagay ko ay 0929 887766. So, kunwari ganyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan, kunwari. And then, who own the cell phone number? So, patient own the cell phone. Someone else own the cell phone number. Ayan. So, kunwari lalagay natin ay someone else. May nagmamayari niya. Then, next natin ay lalagay natin yung province nyong pupuntahan. Kailangan kung ano yung ilalagay po natin dito na probinsya ninyo, ay doon din po kayo pupunta. Doon kayo magpapahatid para wala nang problema. So, kunwari ang province ninyo pupuntahan nyo ay, kunwari ako ay Albay. So, since nakita na natin yung Albay dyan, pindutin natin yung Albay. Region. Ayan. So, anong region ba yung Albay? So, region 5. Then, okay na yan. And then, anong susunod? Yung city ninyo. City. Ano yung city ng Albay? Kunwari, Legazpi. Yan. Then, yung barangay ninyo. Kunwari, barangay. So, ilalagay na lang natin dyan. May nakalagay na kasi hindi ko alam. Try ko lang naman natin. So, barangay, kunwari, barangay 47 Arimbay.
Yung house natin ay, kunwari ay zone 4. So, nakalagay na dyan para hindi na tayo mahirapan. Kailangan, so, ang nilalagay ko lang naman dito ay example lang kasi ako meron ng naka-register. So, ginagawa ko lang po ito para ma-guide po kayo. Okay? So, ang ilalagay po natin talaga dyan yung inyong totoong address. Okay? Then, ilalagay natin dito sa emergency call, contact, name of emergency contact. Kunwari ay, ang ilalagay nyo dyan ay yung kamag-anak nyo si Maria. Then, yung number niya, pwede rin po yung sister ninyo ang ilalagay nyo dyan. So, yung number niya, kunwari ay 09999 blah blah blah. Yan, ganyan. Then, next natin ay yung employment information ninyo. Okay? So, ang nakalagay dito ay I am frontliner or I am health worker. So, syempre, lalagay natin dito ay health worker tayo. So, check natin. Occupation nyo, kunwari, ikaw ay, ano po ba yung occupation po natin? Employed pa po ba tayo? Self-employed nakalagay. So, ilalagay natin yung employed. Then, employer name natin, kunwari, ang ilalagay natin ay si blah 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 blah, ganon. Yung employer ninyo po ang ilalagay natin. Okay? Then, yung department and work, dito, department and work, kung saan po kayo saang department po ilalagay nyo. So, kung wala, pwedeng none of the above, ilalagay. Then, yung position po natin. Kunwari, ikaw ay manager, so ilalagay natin dyan, manager. Ayan. Then, work, kung saan po kayong field na work. Kung ikaw ay field construction, farmer, healthcare worker, IT software. O, kunwari yan dito tayo sa IT software. So, ilalagay natin IT software. Then, country of employment. So, kunwari ikaw ay nasa USA. Ay, no option. So, pili na lang tayo. May nakapagpipilian naman eh. So, kunwari ikaw ay nasa America, Algeria. So, Algeria na lang natin ilalagay. Then, travel history. Nakalagay dito ay kailangan yung pilapan ito. When was the last time you were in the Philippines? If never, inter-arrival date. So, ilalagay po natin dyan. Then, date of departure nyo, date of arrival in the Philippines. Kung wala, so, ilagay natin yan nan. Port of departure, exit country, port of departure, exit city. How will you arrive? Kung halimbawa, ilalagay natin dito ay sa airplane kayo, syempre, lagay natin dyan. Flight number, kung ano yung flight number nyo. So, hindi ko na po yan lalagyan. Kayo na po maglalagay. Purpose of travel, kung halimbawa vacation or what, bahala kayo dyan. Tapos, ang nakalagay dito, OFW information nyo. Are you an overseas Filipino worker? Kung oo, lalagay natin yes. So, ilagay kunwari natin yes. Then, what kind of OFW are you? Yung land-based, OFW, sea-based. So, kunwari lagay natin yung land-based. Kasi hindi naman tayo seaman. Do you work for an LMA, Licensed Manning Agency? Kung wala, lalagay natin no. So, next natin ilalagay dito guys ay yung exposure history. Sabi dito, have you been exposed to COVID-19 case 14 days before the onset of sight and symptoms? Kung wala, so ilalagay natin no. So, kunwari, no.
yung nakalagay din dito, clinical information, kung may fever, cough, sore, cold, o kung wala naman, ay lagay natin dito. Yan, kayo na po ang bahalang mag-ano dyan. Current previous condition, kung wala, nakalagay. Kung pregnant kayo, so kayo po ang bahala. Basta totoo po yung ilalagay natin. Identification, siyempre ilalagay natin yung passport nyo dyan. Then, kapag tapos na, meron po tayong ilalagay dito na mag-upload po kayo ng inyong sa akin kasi meron inyong passport. I-upload po natin, ipipicturean po natin. So, ito yung may sample siya dyan. Kunwari, ay nailagay nyo na yung passport nyo dito. Kunwari, ang passport nyo ay bla bla bla, ganyan. Kayong bahala yung passport nyo dyan, guys, ha. Then, may nakalagay dito na sample. So, ganyan po yung sample na pagpicture ng inyong passport. So, ganyan siya. Then, after that, meron din siyang additional information nakalagay. Nag-Bisaya na tayo. Nakalagay, do you consent to being contacted for blood donation? Kung ayaw nyo or gusto, kayo bahala. Kung halimbawa, no, lagay natin dyan, no. Then, ang sunod, do you consent to plasma donation for blood? O, bahala din kayo dyan. Kung gusto nyo din ng no, ilalagay natin yan. No. Then, pagkatapos kung napil-upan nyo na lahat yan at wala pong red, so, ilalagay na po natin at magpupula po ito. Pipindutin po natin itong submit. Okay? Kaya hindi yan nag-red, hindi enable yung submit niya kasi meron akong hindi napilapan. So, since na example lang naman po ito, ay kayo na po yung bahalang mag-fill up lahat ng information yung ilalagay. Basta kailangan po lahat po yan ay ma-fill upan po natin. At kapag nag-submit na siya and nang-go, since okay na po siya. Okay? So, maghihintay na lang po tayo. Maya-maya lamang po, pag nasubmit nyo na po yan, ay meron pong code na ibibigay or i-email sa inyo ang Red Cross para yun po yung ipapakita ninyo sa airport sa arrival ninyo. Yun lang po yung ipapakita natin. So, isave po natin sa cellphone natin, guys, para hindi na po tayo mahirapan. Okay? Kasi sa airport ay medyo mahina yung internet. So, kailangan on the go tayo. Kailangan isave na po natin yung code na ibibigay or ipapadala ni Red Cross sa inyong email address. So, ayan guys. Maraming salamat po. Sana po nakatulong po itong ginawa ko. Thank you so much.